Sabi nila, ang the name above every name daw ay si JC or Jesus Christ. Teka, di ba letter J created lang nung 15 siglo? O bakit naging JC aka Jesus? Tara, aralin natin. Sabi nila, Jesus kasi galing sa Greek, Isuos or Isus. Pero yan ba talagang tamang pagsalin? Ang pangalan ng Mesaya sa Dead Sea Scroll ay nakasulat sa Yod-Heh Uwa Shin Ayin. Ang Yod-Heh Uwa ay nabibigkas as Yahoo. So paano naging Isus? Sabi nila, translation daw. Pero teka, di ba ang pangalan na hindi tinatranslate, kundi transliterate? Ano bang transliteration? Ito ang pagsasalin ng pangalan mula sa ibang script or lengwahe papunta sa ibang script or sulat o lengwahe. Halimbawa, yung name ng paborito mong si Lee Min Ho, nababasa mo siya at nabibig ka sa salitang Korean pero nasa alfabetiko ng English. Yun ang transliteration. Yung sounds ay nape-preserve kasi ang pangalan ay identity ng isang tao. Isa pang halimbawa, ikaw pag nagpunta ka sa ibang bansa, kung ang ngalan mo ay Joel, binabago ba yan sa pupuntahan mong bansa? Hindi, kasi yan ang identity mo. Nababago lang sa sulat ng bansang pinuntahan mo. Pero ang bigkas ay iisa, hindi nagbabago. E bakit sa ngalan ng Mesaya, nag-translate sila at hindi transliterate? Kung ang ngalan ay Yahusha, paano naging Asus or Asus ang pagkakasalin? Oo, di ba nakikita nyo na? Tama ka nang iniisip. Tinatago nila ang tamang pangalan dahil ito ay makapangyarihan. Sabi nga sa John 5:43, I have come in my Father's name. So kung Yahweh ang pangalan ng Ama, paano naging Asus at Jesus? Nasaan niya ng ngalan ng Ama? Maliwanag na ang pangalan ng Ama ay Yahuwah at ang Mesaya ay Yahusha. Kasi Yahoo represent ng ngalan ng Ama at ang siya ay galing sa salitang Yasha, meaning salvation. At ang Yahusha ay ibig sabihin Yahuwah is salvation. Ito ang ibig sabihin ng John or Yahuchanan 5:43. Siya sa susunod na lang. Mag-aral Barak Yahuwah. All praise to Yahuwah.